mga media platform sa panahon ngayon at isa ang TikTok sa pinagkakawilihan ng mga tao na gamitin dahil sa bigay nitong aliw sa mga viewers. Gaano nga ba kadalas ang pagkonsumo ng content ng mga netizens sa app na ito? Spend a lot of time na nag-TikTok talaga pa, nauubos yung oras ko. Kaya Bukod sa pag-share ng mga video sa app na ito ay nagdagdag pa ng panibagong pakulo na katutuwaan ng mga netizens. Taong 2022 nang isinapubliko ng TikTok ang TikTok Shop Marketplace kung saan maaaring bumili at makahanap ng iba't ibang produkto nang hindi umaalis sa app na ito. Dahil dito ay dumagsa ang mga content na TikTok finds at Boodle finds. Dahil sa pinadaling proseso ng paghahanap at pagbili ng produkto ay naeengganyo palalo ang mga netizens. Ayon pa kay Shemaya, ay hindi maiiwasan na makakita ng produkto na nagugustuhan niya kapag gumagamit siya ng TikTok app. talagang hindi naiiwasan mo may dadaan talaga na magugustuhan mo sa TikTok. And yun, na-encourage ka talaga na mag-research kasi iisipin mo worth is ba siyang bilhin or ano lang ba, baka impulsive buying lang ba siya. Ayun, so yun. Para naman kay Dayan ay malaking tulong ang AI-powered personalization ng TikTok app. Para may po mag-scroll sa TikTok. And yung algorithm niya po, sobrang nakaka-ano po siya sa akin, nakaka-help po siya. Especially since right now po, I'm into animes. And like, Hindi na rin nahihirapan si Dayan na mahanap ang mga merch na gusto niya. kung ano po yung madalas kong sinesearch na like mga merches po, ganun. Yun na po agad yung nasa feed ko na parang iba-ibang shops about ganitong merches or iba-ibang, ano ba po, parang iba-ibang types. Hindi maikakaila na malaking tulong ang AI personalization sa mga user at sa kanilang e-commerce experience dahil sa serbisyo nitong hatid. Pero tulad ng sinabi ni Shemaya, ay kailangan na bantayan ang pagkonsumo ng mga e-commerce content dahil baka mauwi ito sa impulsive buying.